tara, inspect tayo. Tingnan natin kung ano nangyayari dito. Sa pagninegosyo, kailangan sa construction, alam din natin kung ano ang nangyayari. Hindi kasi po pwedeng puro plano lang tayo. Paminsan-minsan nag-inspect tayo hanggang turnover sa atin ng contractor yung ginagawa at kung nasusunod ba yung gusto natin. Halimbawa, katulad nito, electrician, ano nangyari? Bakit yung mga kable mo nandyan lang? O silagay mo ng pull box yan ha. Tapos, syempre dapat yan naka-cover para safe. Tapos itong mga ganito, ayusin natin ha. Para kahit na hindi na ikaw ang mag-troubleshoot pag may problema, alam nila na nasa standard yung ginagawa natin. Okay? Tapos pagka hindi pa tapos yung mga electrical mo, minsan hindi nagiging safe to. Kaya mas maganda nga ito ay iniinit. Iniinit to eh. Kasi minsan, tip lang no, may loko yung mga ibang construction worker natin, sinisiksikan yan, lalo na kung tubig to. So akala mo okay, so make sure na ito ay safe din habang hindi pa nagagawa. Tama? Saan tayo? Tignan natin yung iba. Dito tayo. Tignan natin tong CR. Kasi andito yung CR eh. Toilet. O, madilim pa. Ito yung sinasabi ko. Pag mga may tubig, dapat naka-ganyan yan. Medyo ilalak mo. Mahalaga kasi yan eh. Dahil pagka hindi mo nilagyan ng cover yan, o kaya temporary lang yung cover mo na pwedeng hugot-hugutin. Pag yan nabarahan, malaking problema. Ito. Kaya ganito ito kasi nagfi-finish pa tayo eh. So malapit nang mga magawa ito. Pero ito yung mga concern ko itong mga ganito minsan eh. Medyo kanyan. Pagka maloko yung mga gumagawa, nababarahan yan, hindi pa nagsisimula yung negosyo mo, barado na, malaking problema. Tara, dito tayo. Tingnan natin dito ah. Akyat tayo dito sa second floor. Ito naman ay hindi pa final to. Aayusin pa nila to. Naka-primer pa lang to eh. Tapos meron din CR dito. Ito, ganyan. Pansinin mo talagang sinasabihan ko sila na i-safe yung mga ganyan. Yan ay isa sa mga importanteng maintindihan natin, lalo na kung nagpapakonstruct tayo. Make sure na mga yan ay safe. At siguraduhin nyo na nakasil yan. Bago yan isara, matesting mo. Ito naman, CR to. So, papansinin nyo, nandito tayo sa second floor. Ito ay hindi pa nila nalalagyan ng waterproofing. So, next na inspection natin dito, ay ipapalik test natin to para ma-make sure naman natin na hindi maglilik at tutulo ng tubig sa baba. Tingnan natin dito sa baba. Dito kasi natin ilalagay yung magandang facades. Dito meron tayong magandang facades dito. So tingnan natin. Yan. Check mo na lang. Yan, meron tayong magandang facades dyan. So tinignan lang natin kung hanggang saan na yung dapat nilang gawin. Pero maganda yan dapat. Kaya advice lang, mga sir, pag tayo ay nagninegosyo, hindi tayo dapat tumitigil dun sa mga plano lang. Make sure na dinadalaw natin yung site, tinitingnan natin kung tama ba yung mga plano na sinadbit sa atin, in-inspect natin kung nasa standard ba yung mga ginagawa. Kasi magiging problema natin yan pag kumuha na tayo ng business permit at in-inspect tayo, maraming kinoconsider yan. Na tapos na yung construction, pero meron tayong mga hindi nasunod na standard sa building code. So make it sure, responsibility yan ng business owner o negosyante.